Ayan. Hello. Hello, Ate Jenny. Hello po. Ayan, nakakita ka na ba ng libro na walang walang sulat? Hindi pa. Ayan, so meron akong papakita sa iyo. Ang tawag dito ay wordless book. Wordless book siya. So wala siyang mga nakasulat, pero may mga kulay. Ayan, so punta tayo dito. Ano yung kulay na nandito? Yellow. Yellow. Yeah, so itong yellow na to ay nagre-represent sa kaharian ng Diyos. Kasi doon sa heaven, sabi doon ng Bible, yung lalakaran daw doon ay ginto. Yan, so ito ay nagre-represent sa heaven. Yan, and sabi ng Bible, ang mga tao ay nais ng Lord na makapunta sa langit. Kaya lang, merong naging problem. So, hindi lahat ng tao ay makakapunta sa langit dahil sa isang naging malaking problema. Ayun ay yung kasalanan. Ayan. So, itong kulay itim na to ay nagre-represent ng kasalanan. So, lahat ng tao ay makasalanan. Kahit sinong mga tao, kahit mababait pa, kahit na mayayaman, lahat ay nagkakasala. Yan, sabi ng Bible, sabi ng Romans chapter 3 verse 23, lahat nagkasala at walang sino man ang matuwid. Lahat tayo nagkasala. So meron ka bang kilala ng mga tao na mababait? May mga kilala ka ba na tao na yung palagay mo matutuwid talaga? Meron naman. Pero ang sinasabi ng Biblia, lahat tayo. So ibig sabihin kahit gaano pa kabait, kahit gaano pa kabuti, kahit tumutulong pa sila, lahat tayo pantay-pantay na makasalanan. At dahil sa kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. So lahat tayo mamamatay. So meron bang tao na nabuhay dati na hanggang ngayon buhay pa? Wala, di ba? So lahat ay namamatay, nagkakasakit, pwedeng sakit, pwedeng aksidente, or iba't ibang mga dahilan na at namamatay yung mga tao. So ayun ay resulta ng ating mga pagkakasala. So dahil doon, makasalanan nga tayo at mapupunta tayo lahat sa impyerno. So ayun magiging destination natin. Imbis na yung heaven, 'di ba? Heaven dapat yung destination natin. Pero dahil sa kasalanan, ang magiging destination natin ay impyerno. Yun. So ayun yung malaking problema ng tao. So dahil malaki yung problema ng tao, si God ay gumawa ng daan para tayo ay maligtas. Ayan, so sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, for without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So kapag walang dumanak na dugo, walang kaligtasan o walang kapatawaran sa mga kasalanan. Yan, so itong kulay red, ano kulay ito? Red. Yan, kulay red. So, ito ay representation ng dugo ni Kristo. Di ba si Jesus Christ pinako sa cross, tapos namatay siya. Yung dugo niya na bumuhos dun sa cross ng Kalbaryo, ayun yung naging daan para tayo ay maging matuwid o mapatawad sa mga kasalanan. Kasi kung babalikan natin itong black, yan, so tayo ay makasalanan, di ba? At ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Tapos pag namatay tayo, mapupunta tayo sa impyerno. So dahil kay Jesus, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Ayan, so si Jesus Christ ang tanging daan para tayo ay mapunta do sa langit, yung kulay yellow kanina. Di ba? So sabi ng Biblia ng John chapter 1 verse 12, ang sinumang sumampalataya, maniwala at sumampalataya kay Kristo ay binibigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At sabi rin ng Biblia sa John chapter 3, 16, ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, so sa lahat ng nais tumanggap sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay nga sinasabi ko kanina, magkakaroon ng right o karapatang tawaging anak ng Diyos. At dahil doon, kapag tayo ay meron ng Kristo sa ating buhay, di ba kanina kulay black,
magiging kulay puti. So ang ibig sabihin nito ay purity. 'Di ba? Tayo ay malilinis mula sa pagkakasala dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Yan ulitin ko sinabi ko kanina sa John chapter 1 verse 12, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. So ang sinumang tumanggap sa Panginoon ay magiging anak niya, magkakaroon ng karapatang tawaging anak niya, at maliligtas dun sa mga kasalanan. So hindi na siya itatapon, hindi na siya mamamatay spiritually, hindi na siya kakatulan, bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yan, so if we confess our sins, He is faithful and just and forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So kapag ang tao nakita ng Lord o narinig ng Lord na humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, siya ay papatawarin at siya ay lilinisin mula doon sa pagkakasala. Yan, so nakita mo ba yung kagandahan ng ginawa ni Kristo sa buhay natin? Ayan, so nais mo ba na tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas? Opo. Ayan, so kung nais mo ay sundan mo yung prayer na babanggitin ko. Yung prayer na sasabihin, babanggitin natin o ipag-pray natin ay pasasalamat sa ginawa ni Jesus Christ na siya ay namatay sa cross. Pag-confess ng mga kasalanan, ibig sabihin natin kay Jesus na tayo ay nagkasala o pag-admit na tayo ay nagkasala at pagtanggap sa Kanya bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Ayan, sige, sundan mo yung sasabihin kong prayer. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay namatay para sa akin. Patawarin mo ako sa mga kasalanan na aking nagawa, naisip at sinabi. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Baguhin mo po ako araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, sabi kanina, kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, si God ay tapat at handa siyang magpatawad o patawarin tayo sa mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng mga nagkakasala. So dahil tinanggap na natin si Jesus Christ, hindi lang siya Panginoon kung hindi tagapagligtas din natin. Yan, so importante na alam natin kung sino yung tinanggap natin. Si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas. So ang susunod na hakbang natin ay yung paglago. Yung kulay green, di ba kulay green yan? Katulad ng mga puno, di ba, o panghalaman. Anong ginagawa sa mga halaman para lumago? Bibigay ng oxygen. Anong ginagawa natin sa halaman? Sa mga, halimbawa, yung mga buto, anong ginagawa natin para lumago? Tinatanim, nilalagyan ng ano? Nilalagyan ng tubig. Dinidiligan, tapos pinaparawan. Diba? So, ganun din sa atin bilang bagong mananampalataya, kailangan nating lumago sa ating pananampalataya kay Kristo. So, paano 'yon? Dapat mag-start na tayo magbasa ng Bible, magpe-pray, diba? Tapos kapag may fellowship, kung saan tinuturo si Jesus Christ, mag-join tayo doon. And then sasama tayo sa mga worship, ayan, every Sunday kung saan merong mga gawain, pwede tayong umattend doon. Tapos kung ano yung mga natutunan mo o narinig mo, pwede mo rin i-share sa ibang tao. Ayan, so ayun yung mga paraan kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya. Para katulad ng isang puno, tayo ay lalago. Ayan, so hindi lang tayo lalaki, o hindi lalago tayo hanggang sa tayo ay mamumunga. Ayan, so pwede mong i-share din itong natutunan mo ngayon na narinig mo sa akin, sa iyong mga kaibigan, mga kapatid, o kaya sa mga nakikilala mo. Pwede mong ibahagi yung salita ng Panginoon. Ayan, so sige Ate Jenny, ipag-pray kita. Lord, salamat sa
gabing ito na nakilala ko po si Ate Jenny. Salamat Lord sa kabutihan mo at pagbukas ng kanyang puso at isipan para sa inyong mga salita. Gabayan niyo po siya at tulungan sa kanyang paglago bilang bagong nilalang. Patuloy na samahan niyo po siya, Panginoon, at ma-enjoy niya, Panginoon, yung kanyang pagiging Kristiyano. Salamat po in Jesus' name. Amen. Thank you.